Tuloy-tuloy pa rin tayo mga bro. Ayan, good morning. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga bro sa pagbibigay, paghahatid ng mga dagdag kaalaman at idea mga bro. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-share sa inyo, no, ng mga problema or paraan kung paano ayusin yung ating karwas. Ayan. So, puro karwas yung content ko ngayon mga bro dahil ang dami kasi nagtatanong sa akin, no. So, siyempre maraming may karawas na pag nasira na, pinapabayaan na lang, no? So, sayang din. Pag nasira, bibili na lang ulit ng bago kasi hindi na maayos. Ayan. Kaya, ito mga bro, no? So, tuloy-tuloy tayo sa pag-share, no? Kung paano magawa ng paraan yung ating karawas na may mga problema. Okay? So, tuloy-tuloy na sa panonood dito sa mga kay Kuya Bert channel. Ayan. So dito naman mga bro sa karwas, i-share ko na naman sa inyo ngayon mga bro yung hose na napuputol. Ano? So dito kasi nung bago pa lang mga bro, ang dami kong hose na bago pa tapos naputol na, nasira. Meron pa akong mahabang hose na hindi ko napansin, sumaya dito sa kanyang belt, sa kanyang polya. Yan, sumaya dyan yung hose, naputol, bagong bago, no? Ang haba pa naman nun, 30 meters. So grabing panghinayang ko. Tapos meron din akong ganito na tag 10 meters, no? Yan, so itong hose ko na to ay Powerhouse ang pangalan nito, no? So naputol din, naipit kasi ito ng hindi ko napansin kung ano ba nakaipit, kahoy pumutok. Ngayon sayang, di ko na magamit kasi dito na lumalabas yung tubig, no? Naglubo to eh. Ayan, pinutol ko na lang. So ang dami kong mga hose na nasira dati, pero hindi ko tinapon mga bro, no? So dati meron akong upload na video. Yung in-upload ko dati, tinatalian ko lang ng tie wire. So yun yung content ko, no, yung pinakita ko sa inyo. Nag-share ako, tinatalian ko siya ng tie wire. So okay naman pag tinalian mo ng tie wire, kaya lang hindi tumatagal talaga. Mga ilang gamitan lang, ayun, bumibigay na naman. Ayan, so ngayon mga bro, share ko sa inyo yung magandang paraan, no? Hindi na kayo mahirapan, hindi na masasayang yung inyong hose. Ayan. So, ito lang mga bro. So, ang ginawa ko mga bro, bumili ako ng crimping tools. Ayun. Okay, saglit lang mga bro. Kukunin ko lang. Papakita ko sa inyo mga bro. Ayan. Crimping tools. Okay, ayan. Ito na yung aking crimping tools mga bro. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayun. Okay. Pakain natin dito yung camera. Yung crimping tools na yun mga bro, hindi lang dyan sa karwas magagamit, no? Maraming pwedeng paggamitan yan. Okay. Yan. Try natin dito, plaster natin maganda para kitang kita. So ito mga bro, binili ko lang to sa online, no? So totoo lang, tagal ko nang gustong bilhin to kasi ang dami kong hose na napuputol. So noon pa man gusto ko nang bumili nito, kaso lang medyo hirap tayo sa budget, kaya ngayon lang ako nakabili nito. Pero the best talaga mga bro, walang sayang yung hose ninyo na mga putol. Pero kahit putol-putol na, kayang dugtungin. Yan. Perfect na perfect. So binili ko lang to mga bro sa online, no? Ang presyo kasi nito talaga nasa 2,000 plus eh. So di naman tayo nagko-commercial mga bro, ano? Kasi tools naman to, wala naman tong pangalan eh. At wala naman ako wala naman ako mini-mention. Okay, so tools lang talaga to. So binili ko siya sa online, no? Dati tinitingnan ko to ay nagkakahalaga ng 3,000 plus.
Tapos nung huli na, lagi kong tinitingnan, laging 2.6 na lang, 2.7, ganun. Tapos, so nung ngayon na lang, meron akong napansin, biglang baba. So, natakot nga ako mag-order. Sabi ko, baka ano to baka scam. So, pero nagtry ako kasi gusto ko talagang bumili nito mga bro. No? Ngayon, pinadala sa akin mga bro, natanggap ko. Legit naman. Perfect naman. So, sabi ko doon, salamat sa seller kasi perfect naman yung item na pinadala nila sa akin. Ayan. Kaya, kakatuwa. No? So, ngayon mga bro, ganito ang diskarte dito para hindi masayang yung cost ninyo. Bibili lang kayo ng mga bro ng crimping kit. Ano bang tawag doon? Crimping kit. Ayan, ganito mga bro. Ayan, so ito naman binili ko, buti nga ngayon hindi na mahirap maghanap ng mga parts na kailangan kasi marami na sa online. Ayan no. So bumili lang ako nito mga bro. Ngayon kung bibili kayo mga bro, search lang ninyo crimping kit. Ayun. No, para sa hose ng karwas. So yun lang sabihin lang nyo, hose ng karwas. So, ang sukat nito ay 3/4 ata. So, hindi ko sure. Basta search lang ninyo doon. No? Para crimping kit doon sa hose ng karwas. Ayan. Bumili lang ako ng ganito. So, ito na yung ginagamit ko na pandugtong doon sa hose. Ayan. So, sishare ko din ngayon sa inyo mga bro kung paano gawin, no? Paano gamitin tong crimping tools ko na to. Ayan. Camera. Ayan, para makita. So, lahat ng mga idea ko mga bro, sishare ko talaga sa inyo mga bro, no? Para makatulong naman ako. Ayan. Tapos, ibaba natin tong. Ayan. So, ito kasi mga bro, explain ko lang muna ha. Jack lang naman, di ba? Pero ito yung pinaka-importante, yung head. So, sarado lang natin to. Ayan. Tapos parang jack lang din, bubombahan lang natin to ng ganito. Aangat yun, magsasarado tong crimping head. Ayan. Kung mapapansin nyo mga bro, yun yung butas lumiliit, no? Habang umaangat yan. Ayun. Yun yung nagre-repair ng hose. Yun ang pinaka crimping head tip, pinakang ngipin. Okay, so pansinin nyo mga bro, pag ibababa ko, pasingawin ko yung jack, ayun, bubuka, yun, bubuka siya dyan sa loob. Okay, so ganito yung mga bro, pag repair ng hose. Kunin natin tong hose na to mga bro, pero papakita ko lang sa inyo mga bro, no? So hindi ko na to gagamitin, sayang tatlong piraso na lang natitira. So papakita ko lang sa inyo kung paano yung paggawa, yung sample, no? Yan. Yan. So simple lang mga bro, no? Tika, madumi. Punasan muna natin to. Dumi. Yan. Ipapasok lang natin to. Ayun. Pasok na ganun. Kailangan dito pantay na pantay yung pagputol. Tapos pasok lang natin na ganyan. Tapos depende sa kailangan niyo kung female or male, no? Kasi yung female, ito yung may thread sa labas. Tapos yung male naman, ito yung isa. Ito. No, yung sarado, yung thread niya sa loob. Ayan. Depende kung saan gagamitin niyo diyan. Tapos ipapasok lang yan dito mga bro sa hose, no? Talagay doon yung kanyang housing, tube. Tapos papasok lang dyan. Ayan, so okay na. Tapos ito, papasok natin to doon sa loob. Ayan, papasok. So tansyahin lang natin na yung ngipin nung yung pinakatit niya dito lang tatama. Wag dito or wag dito, no? So kitang-kita naman hindi naman mahirap. Ayan, so sayang naman kung sisirain ko to
3 piraso lang natitira mga bro. Tapos ilalagay ko lang to dito mga bro. Ayan. Kitang kita naman mga bro kung hanggang saan, no? So okay, wait lang, ayusin natin yung camera. Ayan na mga bro, no? Kitang kita na yan. Ayan yung sinasabi kong teeth, yung ngipin, tansyahin natin na dito lang, hanggang dito lang sa gitna. Ayan, papasok lang natin na ganon. Ayan, yun, ganon, no? So pagpasok na ganon, bubumbahin lang natin to. Pero siyempre isasarado ninyo tong jack para umangat. Ayun. So pag binumba natin to, iipitin niya yung ano, yung crimping tube. Ayun. So higpit na, no? So kailangan mo na lang bumbahin ng todo para ipitin. So mapapansin nyo pag bumba nyo, pag tumigas na, so yun na yan mga bro, no? Ganito na ang kalalabasan nun mga bro, katulad nung sa sprayer hose ko. Ayan, so ito na yun siya mga bro, ito na yung kinalabasan. So ito mga bro, repair ko na rin to dito sa crimping tools ko eh. Ayan, no? Ayan, so ito na nagagamit ko ngayon mga bro, perfect na perfect, no? Grabing tibay, wala na siyang tagas-tagas dyan. So yung dati tinatalian ko ng tie wire, may lumalabas pa na tubig. Pero ito mga bro, nung natry ko, ni-repair, ginamit ko, kahit anong lakas ng pressure ng car wash ko o power spray, wala siyang tagas. Perfect na perfect. Ayun, so yun lang mga bro, no? Yung isang importante na gusto kong i-share sa inyo mga bro, no? Para hindi na kayo mahirapan, hindi na masasayang yung inyong mga hose. Kasi sayang naman, bibili ka ng hose bagong bago pa, tapos masisira na naman yung hose, puputok na naman yung hose, or kalimitan din kasi yung hose dito din bumibigay, no? Dito rin nasisira, pumuputok pag medyo may kalumaan na. Yan. So pin yung i-repair. Tapos mas maganda doon kasi kayo yung gagawa, kayo yung magki-crimping. So may ipit ninyo ng husto. Kasi pag yung binibili lang sa tindahan ng mga hose, pang komersyal, no? Hindi siya masyadong, napansin ko doon, hindi siya masyadong maigpit. Kaya ilang ano lang, nasisira kagad, pumuputok. Ayan. So yun lang mga bro, no? Patuloy lang kayo sa panonood ng aking mga video mga bro, kasi patuloy ako magbibigay sa inyo mga idea at dagdag kaalaman. Ayan. So maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, Kuya Bird Channel.